Under scrutiny ngayon ng vice-gobernador na si Dodo Mandanas dahil sa questionable daw na birth certificate nito na tila malaalis guo raw. Si Joash Malimban sa ating exclusive Politico Update. 1980 pa raw nang makuha ni Batangas Vice Governor Hermelando Dodo Mandanas ang kanyang Chinese name na Wan Yonggao. Ang pangalan na ito, nakuha raw niya noong magtrabaho siya sa private sector sa Hong Kong. Matapos niyang magsalbi sa martial law era ng Administrasyong Marcos Sr. noong 1970s. Ito rin ang kaparehong administrasyon na nagbukas ng formal ties sa pagitan ng Beijing at Maynila. Matapos ang isang diplomatic mission ni former First Lady Imelda Marcos sa China noong 1974. Ayon sa vice-gobernador, Mandarin form lang daw ito ng pinagsamang apelyido ng kanyang ama na Mandanas at kanyang ina na Inko. Mayroon pa raw siyang sariling Chinese card kung saan ito ang nakasulat na pangalan. Alam mo, Chinese, the same character but pronounced differently. Kaya even in Hong Kong, ang card ko may Chinese. Pero hindi ako sumula. At saka kung yun lang, hindi ko mababasa. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na tila Chinese name ang tawag ng multiple Chinese media outlets kay Mandanas. Halimbawa, iniulat ng Chinese media outlet na Singtao News ang kasal ni Mandanas noong 2024 kung saan tinawag siya na Filipino-Chinese Governor Wan Yonggao. Ganito rin ang tawag sa kanya ng news outlet na Silk Road Star nang bumisita siya sa Shanxi, China para sa isang business and foreign investment related matter. Bagaman sinasabi sa ilang Chinese media reports na Filipino-Chinese si Mandanas, nanindigan ito na siya ay tubong Bawan, Batangas na parehong Pinoy ang magulang. Ganito rin ang nakalagay sa kanyang birth certificate. Pero kapansin-pansin ng tila late birth registration ng vice-gobernador na ayon sa birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority ay due to negligence. March 1944 kasi ipinanganak si Mandanas pero ang kanyang birth certificate registered lang noong November 2001. Matatandaan na unang naupo sa public office si Mandanas bilang gobernador noong 1995. Nang tanungin namin siya patungkol dito, ito ang kanyang naging tugon. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam na na-register ito pa. Ang alam ko, noong bata pa ako, every time they ask for birth certificate, So, kasama rin po yun sa ano nyo? Sa, I have to get a certificate na sa Bawan, where my town, my barangay was a playa. Nasunog kami nung taga-phone. So yung record namin sunog. So I always have to get a certification na ako was born there on this date. Now yung Philippine statistic, hindi ko alam yun. Sa isang panayam kaugnay ng kaso ng isang deported Chinese national, sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na kabilang ang late birth registration sa umano'y Alice Guo Playbook o case files ng mga nabistong Chinese national na nagpapanggap na Pilipino. Kabilang na dyan si Steven Herrera, ang iniulat at inimbestigahan ng BNC na big-time businessman at quarrying operations owner sa Batangas na na-deport nitong Marso matapos ang halos 2 taong detention sa loob ng BI. Pag binasa mo yung mga facts of the case, it's like literally reading the same thing from the Alice Guo case, from the Chen Zhongzhen case. Pare-parehas po yung mga storya, late registration, then getting Philippine documents, then eventually acquiring properties and assets here in the Philippines. Ako nagulat ako na siya na aresto. Nagulat din ako kaya pala inaresto. I learned later on na parang 2 passport niya. That's all. Pero hindi ko alam yun before. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang flight records ni Mandanas mula 2015 hanggang early 2026. Ayon dito, mayroong almost 80 international movements si Mandanas na dominated ng kanyang trips papunta at pabalik mula sa China. 45 o almost 58% ng kanyang international trips mula 2015 hanggang 2026, direct flights to and from mainland China at Hong Kong. Pinakamarami ang naitala sa mga taong 2018 at 2019 kasabay ng karamihan ng published partnerships ng China sa Batangas. Sinundan na ito ng mahigit 10 flights to and from the US. Joash Malimban, Billionaire News Channel.